Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS eVox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po, sasainyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programa, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pagpapatupad ng adjustment sa ilang mga programa na pinopondohan ng excise tax, posible ayon sa Malacanang. Magbabalita si Alvin Baltazar. Hindi inaalis ng palasyo na magkaroon ng adjustment sa ilang mga programa ng pamahalaan na ginagastusan ng excise tax. Sabi ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna na rin ng una ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan siya ng kapangyarihan para bawasan ang excise tax na ipinapataw. Ayon kay Castro, pansamantala lang naman kung sakasakali ang mangyayaring adjustment na siya din namang binitiwang pahayag ng punong ekutibo. Ang hakbang ay gagawin na ni Castro para makaagapay naman ng marami sa ating mga kababayan sa inaasahang pagtaas ng presyo ng krudo dulot ng gulo sa gitnang silangan. Ang Universal Health Care at Public Health Programs ay sinasabing ilan lamang sa pinopondohang mga programa ng excise tax. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Of course, mag-a-adjust din po. At sabi nga naman po ng Pangulo, ito'y temporary. Para lang po makaagapay tayo kung darating po talaga na sobrang mahihirapan po ang ating mga kababayan sa pagtaas po ng presyo ng krudo. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Suportado ng Kongreso ang rekomendasyon na pansamantalang suspindihin ang excise tax sa krudo. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni House Committee on Ways and Means Chairman Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo na posible itong gawin sa tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang diin ng mambabatas na mahalagang agad na bigyang aksyon ito dahil sa sitwasyon sa gitnang silangan. Batid na nagsisimula ng sumipa ang presyon ng produktong krudo dahil sa paglunsad ng missile attack sa pagitan ng US, Israel at Iran. Ang layunin po ng bill na ito ay alinsunod na rin po sa hinihingi ng Pangulo na mabigyan siya ng power to be able to suspend yung excise tax on fuel.
Ang excise tax on fuel po, bawat litro may binabayaran tayo tuwing bumibili tayo ng gasolina. Kapag unleaded, ang binabayaran natin 10 piso. Kung diesel po ito, 6 na piso. Kung kayo man po ay bumibili ng LPG, meron din po yan, kung di ako nagkakamali, ay 5 piso kada kilo. So, nakakadagdag po ito sa presyo. Ngayon po, na tila pasirit na ang presyo ng petrolyo galing sa abroad, ay kailangan natin mabigyan ng iba't ibang kasangkapan ang gobyerno, ang Pangulo, paano mapapababa yung presyo ng gasolina. So, ito yung essentially yung gusto natin gawin. At pwedeng gawin ng presidente ito kapag talagang nagtaas ang presyo ng international crude price oil price ng $80 ng 3 buwan. O di kaya kapag nag-declare ang presidente ng state of emergency because of the oil crisis. As Committee on Ways and Means Chairman, Marikina City, 2nd District Representative Miro Kimbo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mahigpit na pagbabantay sa supply at presyo ng mga pangunahing bilihin pinanawagan ni Senador Sherwin Gatchalian. Narito si Nympha Asuncion. Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Trade and Industry at sa Department of Agriculture na mahigpit na bantayan ang supply at retail prices sa mga pangunahing produkto sa merkado. Ito ay matapos umakyat sa 2.4% ang inflation rate sa bansa nitong Pebrero na ayon sa Senador ay maaaring apektuhan pa ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis dulot ng gulo sa Middle East. Gate ni Gatchalian, ang pagtaas ng inflation nitong Pebrero ay nagpapakita ng pangangailangan na paghandaan ng pamahalaan na posibleng pagtaas pa ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng sitwasyon sa rehiyon. Dapat ayang maging mas handa ang gobyerno na pigilan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo at profiteering para maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Binigyang din ng senador na patuloy na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo kaya't hindi na dapat madagdagan pa ang pasani ng mga ordinaryong Pilipino. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Balita, kaugnay pa rin ang kaguluhan sa gitnang silangan. Sa kabuuang 100 mga Philippine-flagged na barkong naglalayag sa international waters, 5 ang kasalukuyang binabantayan ng Maritime Industry Authority o Marina na nasa risk area. Ito ang iniulat ni Marina spokesperson Director Luisito De Los Santos sa programang Global na Tayo. Mahalagaan ni De Los Santos na laging nakabukas sa mga Automatic Identification System o AIS ng mga barko upang malaman ng Marina ang kanilang aktual na lokasyon. Sa ganitong paraan, matitiyak ng Marina ang seguridad ng mga barko ng Pilipinas. At sa kasalukuyang panahon ay may 100 po tayo. At the other day, may 5 po tayong na-monitor na nandun po sa risk areas at pinayuhan na din po natin na as fast as they can, kailangan na po nilang umalis doon and within the day or tomorrow we will track again their actual location. So importante rin po kasi ng ating mga seafarers, ang mga Philippine flagships natin na sinasabi ay nakabukas palagi ang kanilang AIS. Yung AIS ay isa ito sa mga kagamitan na kung saan nagtatransmit po ng impormasyon sa kanilang actual location at marami pong mga partners po, international partners na nagmo-monitor sa lokasyon ng mga iba't ibang mga barko, commercial vessels po dito sa mundo, particularly those transiting that area. At importante rin po yung GMDSS po na sinasabi natin because it's the best way for them to transmit information to request for rescue ito po yung ginagamit nila. Tulaymanes ito yung ginagamit po nila para magkakaroon po sila ng contact, particularly sa UKMT, sa UK Maritime Trade Organization. Yes po. Napaka-importante po na bukas po ang kanilang GMDSS, ang kanilang AIS para yung security po nila ay talagang napapasigurado po natin. Yan.
Tandaan una nang naglabas ng Advisory Number 2026-08 ang Marina upang istriktong ipatupad ang precautionary security measures alinsunod sa alituntunin ng pangunahing international maritime authorities. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi pa rin nagpapakampante ang Department of National Defense o DND at Armed Forces of the Philippines at AFP. Pagdating sa usapin ng depensa at seguridad, partikular na sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong, sinabi nitong walang patid ang kanilang monitoring maging ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa kalagayan ng mga Pilipino sa Middle East. Dagdag pa ni Andolong na mayroong Defense and Armed Forces Attaches o DAFAS sa gitnang silangan na nakasuporta sa mga diplomatic mission ng Pilipinas at nagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan sa rehiyon patungkol sa kanilang kaligtasan at seguridad. There's no room for complacency. We never take anything for granted. Suffice it to say, we try to predict as many scenarios that we can and prepare for them as much as we can. However, because things are uncertain, like in baseball, sometimes you get a wild pitch. And in moments like that, you have to count on your preparedness and resilience to handle the surprise. So from time to time, we have to adapt and overcome those challenges when they do arrive. Si DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bagong Kamuning Footbridge sumasalamin sa magagandang proyektong maaaring ibigay sa publiko kung talagang nanaisin ayon kay Pangulong Marcos. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Sinasalamin ng bagong Kamuning Footbridge na kung desidido ang pamahalaan na makapagbigay ng ginhawa sa mga Pilipino, kaya naman talaga ng gobyerno. Pahayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magkaraang personal na inspeksyonin ang bagong Kamuning Footbridge at Busway Station na ginastusan ng nasa 87 million pesos na pondo. Sabi ng Pangulo, ang ipinangako nila sa commuters, matatapos ang proyekto sa loob ng 6 na buwan. Gayunpaman, natapos ito sa loob lamang ng 4 na buwan. Hindi na masyadong mataas ang pagitan ng mga baitang at madali ng akyatin para sa publiko. Mayroon na ring elevator at wheelchair para sa mga hirap ng umakyat sa hagdan. Sa kabuuan, ayon kay Pangulong Marcos, natutuwa siyang natapos na ang proyektong ito. Patunay anya na kung talagang desidido ang pamahalaan na maisaayos ang commuting experience ng mga biyahero, kaya naman ng gobyerno. I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience dahil ang dumadaan sa bus pa lang ay 750,000 ang pasahero kada. MRT and bus. So the MRT and bus, 750,000 ang gumagamit ng everyday. Eh, mapagaang lang ng kaunti ang kanilang mahirap na nga mag-commute. Mahaba, mainit, kung gano'n. Sabi ko dapat naman tugunan natin yung pang-araw-araw. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpaalala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat matutukan ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang maintenance ng Kamuning Footbridge at bus station. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat mapangalaga ang mabuti ang mga pasilidad at bagong istruktura na ipinagawa para sa kapakanan at benepisyo ng mga commuter. Kabilang nga sa mga pasilidad na ito ang elevator na dapat ay tiyaking laging umaandar upang maserbisyohan
naapektuhan ng mga pasaherong may labis na pangangailangan nito tulad ng mga may kapansanan, nakatatanda at buntis. Ang susunod na ngayon dito ay titiyakin natin yung maintenance niyan lahat. Meron pa tayong elevator ngayon. Yung elevator kailangan lagi umaandar. Kaya tiniyak namin na yung design ng elevator heavy duty kasi talagang todo ang gamit niyan. Kaya mabuti naman at sa 4 na buwan may nakita na tayong panibago na facilities na mas magpapagaang sa commuting experience. Mula dito, wala na yung Mount Kamuning. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 2 taon ang termino ng Second Congressional on Education o EDCOM-2. Nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act o RA 12315 na nag-aamyenda sa RA 11899 para ituloy ang operasyon ng EDCOM-2 makaraang mapaso ang 3-year term noong December 2025. Sang-ayon sa RA 12315, atasan ng EDCOM-2 na makipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno, maging sa Kongreso at stakeholders. Ito ay para matiyak na sang-ayon ng edukasyon at training programs ng Pilipinas sa National Development Plans at kinakailangang skills sa job market habang sinusuportahan ang long-term improvement sa education system. Magmumula naman sa available budgets ng Senado at Kamara ang kinakailangang pondo para ipatupad ang RA 12315. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iginiit ni House Speaker Faustino Boji III na ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalawig ang EDCOM-2 ay isang patunay na iisa ang paninindigan ng Kongreso at Administrasyon pagdating sa seryosong reforma sa edukasyon. Ani di hindi lang ito maituturing na isang simpleng extension kundi isang malinaw na mensahe na ang mga reformang sinimulan ay kailangang tapusin, palalimin at tiyaking may pangmatagalang epekto sa buhay ng ating mga mag-aaral, guro at pamilya. Dagdag pa ni Dina sa ilalim ng EDCOM-2 makatitiyak na ang mga desisyon sa edukasyon ay batay sa datos, karanasan at aktwal na pangangailangan sa buong bansa. Pinapakita ng Kongreso ang determinasyong ito hindi lamang sa batas, kundi pati sa pondo sa pagbibigay ng pinakamalaking budget para sa edukasyon sa kasaysayan ng ating bansa. Dahil naniniwala tayo na ang tunay na puhunan ng bayan ay ang edukadong Pilipino. Si House Speaker Faustino Boji III. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Solusyon sa problema sa baha sa Maynila, ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. May report si Lawrence Tanhoco. Nagsagawa ng inspeksyon si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa ginawang drainage improvement project sa Taft Avenue sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng pagtugon sa matagal ng problema ng pagbaha sa lugar. Sakop ng proyekto ang northbound lane mula Calao Avenue hanggang Ayala Boulevard. Ayon kay Dizon, target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mapalawak at maayos ang drainage system sa magkabilang panig ng Taft Avenue sa susunod na taon. Ito ay upang mabawasan ang pagbaha na nakakaapekto sa mga motorista, manggagawa at mga estudyante. Tinatayang mahigit 1.2 bilyong piso ang kakailanganin pondo upang maisakatuparan ang planong pagpapalawak ng drainage system sa naturang kalsada. Sa kasalukuyan, nasa halos 250 metro lamang ang sakop ng drainage improvement project na pinondohan ng 50 milyong piso. Iginit ni Dizon na nais ng DPWH na maiwasan ang paunti-unting proyekto at sa halip ay isulong ang mas malawak na solusyon sa problema ng pagbaha sa lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Pinuri at inilarawan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon bilang world-class ang ilang flood control projects sa lungsod ng Marikina. Ayon kay Dizon, tulad ng South Korea, Japan at Taiwan na poprotektahan ng parke o ng pasyalan ng ilog at hindi natatayuan ng kung ano-anong istruktura, kaya't kung tataas ang tubig, tuloy-tuloy ang pag-agos nito. Inimbitahan din ni Dizon ang mga engineer at lokal na opisyal ng Marikina para maibahagi sa DPWH ang mga best practices na magsisilbing modelo sa iba pang lokal na pamahalaan. Napakalawak ng river. And ito, kung makikita nyo, kahit na park ito, flood control pa rin ito. No, kasi pinoprotektahan ito na walang encroachment sa river. No, sabi ko nga, ito yung parang nakikita natin sa Korea, sa Japan, Taiwan, na magagandang mga flood control kasi napoprotektahan yung river, hindi na natatayuan ng kung ano-ano mga structures. So yung river, malaki yung capacity. The Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na 6 sa 18 nagpakilalang Marines na nagsabing nag-deliver sila ng mali-malitang pera sa ilang opisyales ng pamahalaan ay may kasong murder. Git ni Remulla na ang impormasyong ito ay bahagi ng kanilang ginagawang investigasyon sa pagkatao ng mga ex-Marines. Sa kabila nito, ayaw muna magsagawa ng anumang konklusyon ni Ombudsman Remulla dahil ang tanging pinupunto lamang niya ay mayroon silang mga findings hinggil sa nasabing mga sundalo. Naniniwala rin si Remulla na nais lang gumawa ng naturang mga sundalo ng political tipping point o yung manghimok na mag-aklas laban sa pamahalaan. 80 Marines were supposed to be for parang political effect, but not all of them are Marines or not all of them are in the active service, and many of them were dishonorably discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron discharged, and there's many of them even have had murder cases. Create political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. Creating a tipping point. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagsampa ng mga kasong kriminal si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay Attorney Levito Baligod, dating Kongresista Mike Defensor, broadcaster Jay Sonza, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, vlogger Kathy Binag at 18 individual na tinukoy na ex-Marines kaugnay ng umano'y gawa-gawang International Criminal Court o ICC bribery scheme. Ayon kay Trillanes, bahagi umano ito ng planong idawit siya sa isang peking bribery scandal na kinasasangkutan ng mga investigador ng International Criminal Court. Kabilang sa mga kasong inihain laban kay Attorney Levito Baligod ang cyber libel at paglabag sa batas na incrimination an innocent person dahil sa umano'y magkasalungat at mapanirang pahayag kaugnay ng sinasabing $2 milyong na cash transfer at akusasyon ng kidnapping. Samantala, sina dating Kongresista Mike Defensor, broadcaster Jay Sonza, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at vlogger Kathy Binag ay kinasuan din dahil sa umano'y papel sa pagpapalaganap ng naturang mga alegasyon. Itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko, ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe doon sa trial, doon sa kaso sa The Hague. Si dating Senador Antonio Trillanes IV. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
I-require na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Bureau of Fire Protection o BFP na mag-live stream sa mga susunod nitong bidding procedures. Ito ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla makaraang isampa ng kagawaran ang reklamong graft at katiwalian laban kay BFP Chief Fire Director Jesus Fernandez. Kaugnay ito sa umano'y pagtanggap ni Fernandez na mahigit 14 milyong kickbacks sa pamamagitan ng pagbili ng 132 ambulansya ng Bureau noong taong 2024. Bilang bahagi ng transparency, iginiit ni Remulla ang pagkakaroon ng open bidding sa procurement process ng BFP. I believe in open bidding. Simula nung governor ako, laging open bidding ang ginagawa namin. So ngayon, re-require ko na live stream na ang bidding ng BFP para makita ng tao talaga na may transparency sa loob ng BFP. Si DILG Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Publiko pinag-iingat ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga nakukuhang impormasyon sa social media sa gitna ng nabistong paniniktik ng China sa Pilipinas. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Kumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines sa gumagana pa rin ang sistema ng militar sa kabila na nabistong espionage paniniktik ng ilang Pilipino na hinihinalang konektado sa China. Ito ang tinura ni AP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla kasunod ng kumpirmasyon ng National Security Council sa naturang aktibidad na itinuturing itong banta sa pambansang seguridad. Sa panayam sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Padilla na walang dapat ikabahala ang publiko dahil puspusan naman anya mga ginagawang hakbang upang supilin ang nabistong paniniktik at malign activities. Magsilbi anya itong babala sa publiko lalo na sa mga nagbabasa sa social media dahil sa nagdipa ng troll farm na nagpapakalat ng propaganda. Samantala sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NSC spokesperson Assistant Director General Cornelio Valencia na kabilang sa mga nahuhuling naniniktik ay isang assistant mismo sa Department of National Defense, researcher sa Philippine Navy, gayon din ang isang taong malapit sa opisyal ng Philippine Coast Guard na may kinalaman sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga nakuha nilang datos ay ang listahan ng mga personnel at schedule ng rotation at resupply mission sa mga lugar na okupado ng Pilipinas. Ilan sa mga katangian ng mga nare-recruit ng China ayon kay Valencia ay para sa kanilang malign influence ay ang may access sa skill at pagbasa ng data, may pangangailangan sa pera at maraming grievance at problema na may kinalaman sa trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga kasunduang nakasentro sa People Empowerment, pinagtibay sa 35th ASCC Council meeting. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Pinagtibay ng mga minister mula sa 11 bansang kasapi ng ASEAN ang pagsusulong ng People Empowerment sa katatapos na 35th ASEAN Socio-Cultural Community Council meeting. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, na tumatay yung ASCC Council Chair kasama sa mga pangunahing natalakay sa pulong ang mas pinaigting na regional response tuwing may sakuna at mas pinalakas na suporta para sa mga vulnerable sector. Kasama sa naging resulta ng pulong ang 10 dokumento na sumento sa 4 na thematic priorities na kumakatawan sa RISE o Resilient and Empowered Families, Inclusive Development, Smart Youth and Innovation at Environmentally Sustainable at Food Secure Future. Isinulong din ang Manila Aspect Framework na prioridad ni Pangulong Marcos Jr. tungo sa mas mabilis na koordinasyon ng mga bansa sa ASEAN sa oras ng kalamidad. And this is a very progressive move. This is a very progressive vision of our president. And this is going to be something na pag-uusapan way after tapos na tayo bilang chairman. That's why nga binansagan namin siya na Manila Aspect dahil dapat dito natin maisulong habang tayo ang chairman. Maging ang kapakanan ng mga senior citizen ay natalakay rin sa isinulong na Silver Economy at Active Aging Initiatives na layong matiyak na ang mga nakatatanda ay mananatiling malusog, produktibo at may sapat na suportang pinansyal at medikal. Binigyan din ng kalihim na ang tunay na sukatan ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ay hindi lamang sa mga dokumentong malalagdaan kundi ang konkretong pagbabago sa buhay ng mga mamamayan sa rehiyon.
Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nakikiisa ang Commission on Filipinos Overseas o CFO sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong buwan ng Marso. Sa programang Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni CFO Community Correspondent RC Carrera na mas pinaigting pa ng ahensya ang pagsusumikap nitong iangat at i-empower ang mga kababaihang Pilipino sa abroad. Katunayan niya, 91% ng mga miyembrong nakahirehistro sa CFO ay mga kababaihang Pilipino. Kabilang sa kanilang programa ang social media awareness campaign na She Says 2026, #Women'Inspiration at #GodToKnow, kung saan magbabahagi ang CFO ng mga pahayag at ng kwentong tagumpay ng kilala at maimpluwensyang kababaihang Pilipino na nakapagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa kani-kanilang larangan. Bukod dito, mayroon ding Likha God CFO Visual Arts Competition kung saan maaaring manalo ng papremyo ang mga kalahok. So starting this month, meron po tayong binibigay na flowers and token kits with a message card explaining po yung significance ng celebration natin and yung commitment ng Commission on Filipinos Overseas sa pag-empower ng mga Filipino women abroad. So alam naman po natin na karamihan sa ating mga constituents, yung mga nagre-register po dito sa CFO, especially dun sa GCP, which is God attributed program ng CFO po yan, ay karamihan po, actually 91% po according po sa aming Compendium of Statistics, 91% po ay mga women constituents or women registrants. Meron din po tayong social media awareness campaign. Nagsisimula na po ito. Nagpo-post na po tayo ngayon sa Facebook. So yung campaign 1 natin, meron tayong #SheSays2026. Mag-feature po tayo ng powerful statements from diverse Filipina women who have challenged stereotypes, reshaped gender norms, and made significant impacts or contributions sa kanilang specialization and fields. So, meron din po tayong pangalawang campaign, social media campaign na #Women'Inspiration and #GodToKnow. So, it will feature naman po success stories ng ating mga female recipients of the Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas or PAFIO. Meron din tayong Likha God CFO Visual Arts Competition. So yung mga artsy dito, yung mga marurunong magpinta, mag-drawing, meron silang pagkakataon na na ipakita ang kanilang mga talento through creative art. So pwede po silang manalo dito. Meron tayong first prize, second prize, and third prize. CFO Community Correspondent RC Carrera. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinagmamalaki ng Commission on Filipino Overseas o CFO ang pagkakaroon nito ng child minding space sa mga tanggapan nito. Sa programang Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ng host na si Ares Gutierrez na dahil maraming mga nanay na dala-dala ang kanilang mga anak ang nagpupunta sa CFO para sa pagproseso ng dokumento sa halip na dalhin sa ang mga bata sa silid kung saan ginaganap ang training, iniiwanan na lang sa mga child minding space. Alam mo, commendable na yung CFO. Meron siya talagang child minding space. So parang, kasi ang daming pumupunta doon na yung mga magmamigrate na nagpa-process ng papeles nila. Pupunta doon, dala yung anak. So, imbis na, syempre medyo magsa-seminar pa sila, attend sila doon sa loob. Hindi naman nila madadala yung anak nila doon. So, meron kaming space doon, parang daycare. No, meron din kaming staff na naka-assign doon para tumingin doon sa mga bata.
yung facility na yun ay hindi ko nakita sa dinami-dami ng government offices na napuntahan ko. Hindi ganun ka-rampant yung magkaroon ng child minding space. Sa CFO meron. Nagdag ni CFO Community Correspondent RC Carrera dahil sa mga programang nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan, nakatanggap ito ng parangal mula sa Philippine Commission on Women o PCW. Yung child minding area po natin, 2017 pa lang, meron na po tayo niyan. Kasi iniisip natin na yung mga constituents natin, of course, minsan dahil nasa ibang bansa ang kanilang spouse or partner, yung mga anak nila na nasa kanila, dinadala talaga nila sa CFO. Syempre wala pong magbabantay. And sobrang laking tulong ng child minding area po na yan sa ating mga constituents. Kasi habang attend sila ng pre-departure orientation seminar or counseling session, meron pong nagbabantay or meron pong pwedeng pagstayan yung ating mga paslit or mga bata po. Also, dahil po sa mga efforts po na yan, I would like to share po na yung CFO po na awardan tayo or we were confirmed with the Gadtimpala Bronze Award in 2019. So, followed by the Gadtimpala Silver or Gad Alagad in 2023. So, itong mga achievements po natin, hindi lang siya dahil hindi lang po tayo binigyan ng mga achievement na to dahil lang na-comply natin yung mga requirements ng PCW, but because yung mga efforts po kasi talaga ng CFO, para talaga sa lahat, hindi lamang sa kababaihan, hindi lang sa kalalakihan, para sa lahat. Ng CFO na lahat ng programa nito para sa kababaihan ay nararamdaman at napapakinabangan at hindi lamang upang makasunod sa rekisitos ng PCW. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Responsible tourism isinusulong sa Naga City. Magulat si Hazel Morada Esguera. Tinututukan ng Naga City Tourism Office ang responsible tourism sa pamamagitan ng paglimita sa negatibong epekto ng turismo sa kapaligiran, kultura at lokal na komunidad. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Tourism Operations Officer Jill Arche, inihalimbawa nito ang ipinatutupad na carrying capacity sa mga umaakyat sa tanyag na Mount Isarog. Responsible tourism naman po, pag-make sure na tayo ay napapanatili natin na sustainable yung turismo dito sa atin. So, example sa Mount Isarog po, we follow yung tinatawag namin carrying capacity. We can only allow 20 persons any given day para umakyat po sa summit. Ipinatutupad din ng Naga City Tourism Office ang Leave No Trace policy sa lahat ng kanilang mga agri-tourism destination. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
Isa ka bang early bird? Narito ang magagandang benepisyo ng maagang paggising sa umaga. Nagdudulot ito ng mas magandang kalusugan dahil nakakapaglaan ka ng dagdag na oras para makapag-ehersisyo. Mas gumaganda ang konsentrasyon at tumataas ang productivity dahil nabibigyan ng sapat na oras ang ating utak para ito ay maging aktibo. Nagdudulot din ito ng malusog na balat dahil sa mas magandang kalidad ng tulog. At higit sa lahat ay nakatutulong ito para ma-regulate ang ating mood at stress levels. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Causeway Bridge sa Balbalan, Kalinga, pinasinayaan na sa ilalim ng pamana program ng UPAPRO. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Manamnama matungpalit inklusibo panagduras dagiti komunidad ti Balbalan, Kalinga, kalpasan na ipaima itay na biit iti Causeway Bridge tina sa UA munisipyo. Iti proyekto kat napundoan iti 85 billion pesos iti sidong ti payapa at masaganang pamayanan wenno pamana program iti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity wenno OPAPRO. Sigun kina Assistant PPDC Clodelia Danang, aning ibagi kini PPDC Flor de Liza Moldero na aprobaran ken nagbalik iti proyekto babaan iti panagkaykaysa, manipod iti inisyatibo ti lokal na gobyerno, suporta iti OPAPRO ken kooperasyon dagiti lokal nga opisyal ken komunidad. Babaan iti proyekto, mapasayaatan iti accessibility, mapapigsa iti economic opportunities ken maipaay iti paglaganan ken kinatalged dagiti residente ti Barangay Poswoy, Dawangan, Ababaan ken Dadumapay. May naigiti daytoy idinayaw ni OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. itinasayaat apan nakaipatungpal iti proyekto. Gapo iti daytoy impanamnaman na ang manayunan pay dagiti proyekto para iti pagsayaatan ti probinsya a Kalinga. Itinasao pamana program ket maysa nga inisyatibo ti gobyerno iti panggep a magunod iti kapya ken pagsayaatan dagiti conflict affected ken vulnerable community iti nasyon. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Mga accommodation establishments sa Alaminos City, Pangasinan, sinanay sa pagpapatupad ng digital booking system. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Bilang kabiyangan, iya transisyon at pangusar ya digital booking system para sa turista yung bibisita at 100 Islands National Park dyan Alaminos City, Pangasinan sa kayo orientasyon so ginawa para sa accommodation establishment dyan syudad. Kabiyangan iya pangi-aplika ya HINP management system sa kayo online platform yung unsalat at datin manual ya proseso ya panagreserba tan panagparehistro na sa bisita. Sa gagali inisyatibo at magmaliw yung mas maples tan mas sistematiko sa koordinasyon na sa establishmento sa lokal a gobyerno tan say panag-asikaso na parke lagan yung orientasyon ni paliwawa iray manunan kabyangan ya balon sistema sa digital platform at makatulong pian na ipainumay so booking procedures ya sa accommodation providers tan nasigurado so mas maabig ya agos ya reservation para sa turista ya labay dan bisita at abitlan destinasyon. Manlalapod RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ricky Kasipit. Department of Science and Technology o DOST Samar nagkaloob ng setup assistance sa mga lokal na micro, small and medium enterprises o MSMEs. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez ng RP Kalbayog. Ginpangunahan sa Department of Science and Technology DOST Samar Provincial Science and Technology Office ang pagbuhat ceremonial turnover sa Small Enterprise Technology Upgrading Program set up
para sa mga bag-o nga benepisyaryo nga MSMEs. Nag-attender sa programa sira Provincial Science and Technology Director Dr. Evelyn Tablante ug iba pang opisyal sa DOST Samar. Sigon kan Dr. Tablante, katuyuanan sa set-up assistance nga buligan ang mga micro, small and medium enterprises MSMEs nga mapauswag ang era produksyon, kalidad san produkto ug kapasidad nga makigkompetensya sa merkado pinaagi san siyensya, teknolohiya ngan inobasyon. Kintagan doon sa DOST ang importansya sa pagsunod sa mga kasarabutan ug tama nga paggamit san bulig para masigurado ang transparency ug kalampusan sa programa para sa padayon nga pag-uswag sa mga lokal nga negosyo sa probinsya san Samar. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito Balvez. Monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol sinimulan sa Barangay Matikdum, Tandag City, Surigao del Sur. Magulat si Angel Obosa ng RP Tandag. Gipahigayon ang unang adlaw sa monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol sa Barangay Matikdom sa pagpanguna sa City Nutrition Evaluation Team uban ang City Nutrition Office. Tumong sa maong kalihukan ang pagrepaso sa implementasyon sa mga programang pangnutrisyon sa barangay ug sa performance sa mga barangay nutrition scholars. Lakip ang pag-ilas sa mga kaligon ug sa mga bahin nga kinahanglan pa mapalambo. Ang Malpi Pro nagsilbing basihan sa pag-ilas sa mga barangay nga adunay maayong nutrition program ug kabahin sa padayon nga paningkamot sa pamalang lungsod sa pagpalig-on sa mga programa sa nutrisyon ug sa paghatag og mas epektibong serbisyo sa komunidad. Kini si Angel Obosa gikan sa Radyo Pilipinas Tandag alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Angel Obosa. Career Service Exam ng Civil Service Commission o CSC nakatakdang isagawa ngayong linggo. May report si Eloisa Mohamad ng RP Hulo. Nakamana in Civil Service Commission ato CSC Suruga Basilan Field Office, kapapaunon Career Service Exam Pen and Paper Test ato CSC PPT haadlaw ahad dumatong ini. Abay tay Director Hill Cabornay, sin CSC Suruga Basilan, mawut padua nga ibuin kumawa. Sin Professional Exams sin CSC papaunon, Mindanao State University Sulu Iban Sulu State College. Adlaw Jumaat, ganta nila na hiwutang mga umbul. Sin bilik pagkayo na pag-exam hadwa na sa Buti School. Awat day sa malawag awal pa, si mga kumawa sin CSE. Patumtum niya mga examini in suway awal pagumuha adlaw ahad. Sa balisag 7 iwan ka patantag 5 minit, tambulon na yung testing center. Pamanday pa niya, ayaw na humatwat ang mga leakage at answer sheet bahasa ipagdakang sa babya paragbusin Commission ni Mahot Confidentiality hakatan testing material. Sa tabang ang kakitaan naghihina nga sina karupangan ini masagaw, iban di natukutan kumawa sin exam magbalik, iban di na makasuod na hinang haparinta. Tenga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan mula 7.5 hanggang 15 mm sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan mula 15 hanggang 30 mm. Malaki ang posibilidad ng pagbaha
Kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 mm ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Naghahanda ang Department of Energy o DOE na kumuha ng emergency diesel supply mula sa Asia-Pacific region dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East na maaaring magpataas ng presyo ng langis sa bansa sa pinakamataas na antas. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Oil Company o PNOC para makabili ng karagdagang diesel supply sa loob ng 1 linggo upang matiyak ang sapat na inventaryo. Tinatayang tataas ng hanggang 16 na piso kada litro ang diesel sa susunod na linggo, habang 7 piso at 70 sentimo naman ang posibleng dagdag sa gasolina. Sa ilalim ng plano, gagamit ang PNOC ng pondo ng gobyerno para i-lock in ang supply bilang buffer sakaling maantala o maapektuhan ang kontrata ng mga pribadong importer. Kumukonsumo ang Pilipinas ng humigit kumulang 200,000 bariles ng diesel kada araw. Ayon kay Ebad, sapat ang 1 milyong bariles para sa 6 na araw ng pangangailangan, habang 3 milyong bariles ay maaaring tumagal ng hanggang 20 araw. Nagmamadali ang gobyerno matapos lumabas ang ulat na posibleng ihinto ng China ang pag-export ng refined fuel upang protektahan ang kanilang domestic supply. Malaki ang epekto nito sa Pilipinas na kumukuha ng 30% ng diesel mula sa China at 40% mula sa South Korea. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, mahigpit na minomonitor ng Department of Energy o DOE ang downstream oil industry matapos ang mga ulat ng posibleng hoarding at profiteering sa gitna ng lumalalang tensyon sa Iran na maaaring makaapekto sa supply ng langis sa bansa. Ayon sa DOE, ang hoarding at profiteering ay itinuturing na price manipulation sa ilalim ng Price Act at may katapat na multa at pagkakakulong. Pinalalakas din ng Presidential Decree 1865 ang parusa sa mga iligal na gawain kaugnay ng produktong petrolyo tulad ng short selling, adulteration, overpricing at maling paggamit ng alokasyon. Nakipag-ugnayan na ang DOE sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP para agad na tugunan ang mga lalabag.
May mga paunang ulat na mula sa mga field office ng DOE sa Luzon at Mindanao na nagpapakita ng posibleng irregularidad sa supply at bentahan ng langis. Nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na hindi papayagan ng pamahalaan ang sinumang susubok na samantalahin ang sitwasyon sa kapinsalaan ng mga consumer. Hinimok din ng DOE ang publiko na i-report agad ang anumang kahina-hinalang hoarding, pagtangging magbenta, price manipulation o profiteering sa hotline 8888 sa DOE Consumer Welfare and Promotion Office, sa opisyal na Facebook Messenger ng DOE o via email. Pinaalahanan din ng ahensya ang publiko na mag-ingat sa pagkalat ng hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa opisyal na abiso ng DOE at iba pang otorisadong ahensya ng gobyerno. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananawagan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa pamahalaan na gumamit ng balanse at batay sa ebidensyang paglapit sa panukalang nationwide 4-day workweek dahil ang biglaang pagpapatupad nito ay maaaring makasira sa produksyon ng mga pangunahing industriya. Ayon kay PCCI President Perry Ferrer, bagamat maganda ang layunin ng pinaikling workweek tulad ng pagtitipid sa enerhiya at pagpapabuti ng work-life balance, malaki ang panganib kung ipapataw ito ng pare-pareho sa lahat ng sektor. Ang panukala na kasalukuyang pinag-uusapan ng mga policymaker ay nakikitang makatutulong sa pagbaba ng gastos ng negosyo at sa kapakanan ng mga manggagawa. Ngunit iginiit ni Ferrer na hindi maaring baliwalain ang iba't ibang pangangailangan ng lumalawak na ekonomiya, lalo na ang mga manufacturing sector na malaking bahagi ng gross domestic product o GDP. Ipinaliwanag niyang ang mga pabrika ay nakadepende sa tuloy-tuloy na operasyon at multi-shift cycles. Kapag pinaikli ang workweek, posibleng maantala ang produksyon, mabigo ang delivery commitments at mawalan ng kumpiyansa ang mga mamumuhunan, lalo na't mas flexible ang labor policies ng mga karatig bansa. Dagdag pa niya, marami ng pabrika ang hirap sa mataas na presyo ng kuryente at limitadong resources, kaya't ang pagbawas ng operational days ay maaaring magpalala sa mga problemang ito. Suportado ng PCCI ang flexible work arrangements, ngunit iginiit ni Ferrer na kailangan ng malawak na konsultasyon at datos upang matiyak na hindi maapektuhan ang mga industriyang may espesipikong operational requirements. Isinusulong ng PCCI ang sector-sensitive framework kung saan maaaring voluntaryong magpatupad ng 4-day workweek ang service at office-based firms habang nananatili ang regular na operasyon ng industrial at logistics sectors. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigpit na binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang lumalalang tensyon sa Middle East at ang posibleng epekto nito sa inflation at ekonomiya. Sinabi ng BSP na mananatili itong nakaangkla sa datos sa paggamit ng mga polisiya upang mapanatili ang katatagan. Sa pahayag na inilabas matapos tumaas ang inflation sa pinakamataas nitong antas sa loob ng 13 buwan, tiniyak ng BSP na mananatiling tugma ang kanilang mga hakbang sa layuning mapanatiling matatag ang presyo habang sinusuportahan ang paglago at trabaho. Ayon sa BSP, mananatiling mapagmatsyag ang Monetary Board lalo na sa mga bagong datos tungkol sa inflation at sa mga kaganapan sa Middle East na maaaring makaapekto sa presyo at aktibidad ng ekonomiya sa mga susunod na buwan. Lalong tumindi ang tensyon nitong weekend matapos magsagawa ng pag-atake ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran, naggumanti naman at tinarget ang Israel at ilang bansang may puwersang Amerikano tulad ng UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Iraq, Jordan at Saudi Arabia.
Nagdulot din ng aberya sa pagbiyahe ang kaguluhan sa Strait of Hormuz, isang makitid ngunit kritikal na ruta para sa pandaigdigang oil exports. Dahil dito, tumataas ang pangamba sa posibleng supply shock na tatama sa mga bansang umaangkat ng enerhiya, kabilang na ang Pilipinas. Humihingi naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng emergency powers mula sa Kongreso upang pansamantalang ibaba ang excise tax sa produktong petrolyo kapag lumampas sa $80 per barrel ang Dubai crude. Sa kabila ng panganib, inaasahan ng BSP na mananatili sa 3.6% ngayong taon at 3.2% sa susunod na taon ang average inflation, senyales na mananatiling nasa target ang presyo at pansamantala lamang ang anumang supply shock. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas nitong Biyernes, ika-6 na araw ng Marso, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 47 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 65 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 46 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nakakahalaga ng 7 piso at 48 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 12 sentimo. Nasa 67 piso at 88 sentimo ang euro, 42 piso at 77 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 58 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, sinasabing maraming kaluluwang gumagala tuwing undas. Ayon sa paniniwala ng matatanda, ito raw ang panahon kung kailan bumabalik sa mundo ng mga buhay ang mga kaluluwang yumao para dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay o humingi ng dasal para makatawid sa langit. Sinasabi rin na tuwing October 31 hanggang November 2, manipis ang harang sa pagitan ng mundo ng mga buhay at patay, kaya mas madalas daw silang nagpaparamdam. Bagaman, walang siyentipikong patunay, nananatili itong bahagi ng kulturang Pilipino. Tanda ng paggalang at pagmamahal sa mga pumanaw. Sa undas, hindi lang alaala ang bumabalik, kundi pati ang mga kaluluwang gustong magparamdam. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Sisimulan na ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kanyang kampanya sa 2026 Indian Wells sa isang mabigat na laban kontra Diana Yastremska. Si Ayala, nakasalukuyang number 32 sa mundo, ay makakaharap ang Ukrainian sa round of 64 sa California ngayong Biyernes o Sabado ng umaga sa Maynila.
Nakapasok si Yastremska sa ikalawang round matapos talunin si Zhang Shuai 6-3 at 6-2 sa round of 128. Si Ayala naman ay diretsong pumasok sa round of 64 matapos makatanggap ng first round bye sa WTA 1000 tournament. Huling nagtagpo ang dalawa sa Eastbourne Open quarterfinals kung saan dinomina ni Ayala ang laban 6-1 at 6-1 bago siya nagtapos bilang runner-up kay Maya Joint. Bagamat mas mababa ang ranking, may baon na karanasan si Yastremska, 3 na ang WTA singles titles niya, kabilang ang Hong Kong noong 2018 at 2 titulo sa Hua Hin at Strasbourg noong 2019. Target naman ni Ayala na ipagpatuloy ang momentum mula sa kanyang 2025 Guadalajara title run. Ang mananalo sa Ayala-Yastremska match ay haharap sa magwawagi sa pagitan ni Coco Gauff at Kamila Rakhimova. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilabas ang red carpet at tunay na nagdiriwang ang buong Candon City, ang pintuan patungo sa magagandang dalampasigan ng Ilocania at tanawin ng Cordilleras para salubungin ang PBA Season 50 Arena Plus All-Star Games nitong Huwebes. Isang makulay na parada ang umikot sa mataong kalsada ng lungsod kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang fans na makita at makasalamuha ang ilan sa pinakamalalaking bituin ng liga, isang patikim sa 3 araw na selebrasyon. Ipinahayag ni Candon City Mayor Eric Singson ang kanyang pasasalamat at karangalan na maging bahagi ng ika-50 anibersaryo ng PBA, lalo't kasabay din nitong ipinagdiriwang ng lungsod ang ika-25 taon ng pagiging syudad. Nagpasalamat naman si PBA Commissioner Willie Marshall sa lokal na pamahalaan at sa fans at iginit na ang All-Star festivities ay handog para sa mga taga-suporta ng liga. Kasama sa unang araw ng aktibidad, sina Stephen Holt at Japeth Aguilar para sa North at sina Leonard Santillan at Ray Nambatak para sa South. Ayon kay Aguilar, masaya ang mga manlalaro na nasa Candon at nais nilang magbigay ng magandang alaala para sa fans. Bago ang formal na pagbubukas sa Biyernes, bumisita rin ang PBA Stars sa ilang paaralan. Magbubukas ang Skills Challenge, kasunod ang RSJ Game, tampok ang 3-point shootout, obstacle challenges at ang bagong blitz rule para sa mabilisang puntos. Sa linggo, tampok ang North versus South All-Star Game at ang tradisyonal na dance battle. May dagdag incentive pa na 250,000 piso para sa mananalo at 125,000 piso para sa matatalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagdagdag ng panibagong sandata ang University of the Philippines matapos makuha ang NCAA Junior Most Valuable Player na si Sean Franco para sa kanilang muling pagsabak sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Inanunsyo ng Fighting Maroons nitong Huwebes ang pagpasok ng 6'2" forward na minsang nagdala sa Arellano Braves sa NCAA Juniors Finals bago sila nabigo sa Letran Squires. Inasahang magiging malaking tulong agad si Franco sa Diliman squad. Saktong-sakto ang kanyang pagdating para sa UP na ngayon ay umaasa kina Noy Remogat, Francis Nyoroka, Jacob Baila at Gani Stevens matapos maubos ang playing years ng kilalang Maroon 5 na sina Jerry Abadiano, Harold Alarcon, Terence Fortea, Janjan Felicilda at Raylan Torres. Kasama rin si Franco sa bagong batch ng recruits na kinabibilangan ng UAAP Rookie of the Year na si VJ Pre mula FEU at NCAA Finals Most Valuable Player James Payusing mula San Beda. May mataas na kumpiyansa si UP Head Coach Goldwyn Monteverde na naghatid ng 2 titulo at 5 sunod na finals appearances matapos makita ang leadership at sipag ni Franco sa kampanya ng Arellano.
kilalang depensibong manlalaro si Franco na nagwagi ng 2 sunod na Defensive Player of the Year awards. May average siyang 16.5 points, 9.8 rebounds at 2.7 assists noong huling taon niya at maaari siyang maglaro ng buong 5 taon para sa UP. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasabog ng conference high na 32 puntos si Savvy Davison para ihatid ang PLDT sa isang matinding panalo kontra Farm Fresh, 25-17, 23-25, 27-25, 21-25 at 15-10 sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference nitong Huwebes sa PhilOil Center sa San Juan. Hindi mapigilan si Davison kumamada ng 28 kills at 3 blocks para itulak ang high-speed hitter sa 5-1 kartada, isang hakbang na lang mula sa pagkuha ng pwesto sa qualifying round. Kahit nagbigay ng 30 puntos mula sa unforced errors, nanindigan ng PLDT sa crucial 5th set. Umabot sa 10-9 ang dikit ng Foxies pero muling umarangkada si Davison tumira mula sa lahat ng anggulo kabilang ang down the line spike na nagselyo ng panalo. Nagambag si Kiana D ng 19 na puntos mula sa 14 na kills at 5 blocks habang pinagsama ni na Alea Malaluan at Majoy Baron ang 18 puntos. Sa panig ng Farm Fresh, nagtala sina Royce Tubino at Trisha Tubo ng 17 at 16 na puntos, ngunit hindi nila naituloy ang momentum mula sa 4th set win. Bumagsak sila sa 2-4 kapantay ng Galleries Tower High Risers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nais panatilihin ng University of Perpetual Help System Delta ang kanilang matatag na pwesto habang kapwa ang men's at women's teams ay humahabol sa twice-to-beat advantage pagpasok ng quarterfinals ng NCAA Season 101 volleyball tournaments. Hawak ng Altas ang 8-3 record sa number 2 ng Group A at target nilang manatili roon o maagaw ang solo lead sa huling 2 laban kontra San Sebastian ngayong Biyernes at Mapua sa Marso 8. Isang panalo lang sa 2 ito ay sapat para makuha ang twice-to-beat bonus na ibinibigay sa top 2 teams ng bawat bracket. Malaking hakbang ito para sa Perpetual, ang pinakamaraming titulo sa men's division na may 14 na championships matapos silang hindi umabot sa Final Four noong nakaraang taon at nagtapos sa ika-6 na pwesto sa 10-8 kartada. Kasalukuyang nasa likod nila ang St. Benilde at nauuna sa Mapua, San Sebastian at Jose Rizal University. Sa Group B naman, nangunguna ang defending champion Arellano, kasunod ang Emilio Aguinaldo College at San Beda, habang ang Letran at Lyceum ay papasok sa play-ins. Samantala, papasok na rin sa huling 2 laban ang Lady Altas kontra Lady Stags at Lady Cardinals ngayong Biyernes at Linggo. Tiyak na ang twice-to-beat advantage ng Perpetual Women's Team matapos umangat sa 9-2 bilang number 1 sa Group A. Nakatutok sila ngayon sa pagselyo ng top seed kung saan ang reigning champion Benilde ang pinakamalapit na humahabol. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na 0 calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdidieta? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino.
Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsada ng ating mga chika. Naglabas ng public apology si Sheila Guevara, ang asawa ni Representative Bong Suntay, kay Ann Curtis matapos umani na matinding batikos ang kongresista dahil sa controversial na pahayag nito sa isang hearing sa Kamara kaugnay nga ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ginamit kasi ni Representative Suntay ang pangalan ng aktres sa isang halimbawa na may sexual na pahiwatig kung saan sinabi pa niyang quote-unquote, nag-init siya matapos makita si Ann sa isang mall na ikinagalit ng maraming netizens. Sa kanyang Instagram post, iginiit ni Sheila na hindi siya ang kanilang mga anak ay sang-ayon sa sinabi ng kanyang asawa at pinabulaanan ng kumakalat na balitang tila natawa siya at sumang-ayon dito. Humingi rin siya ng paumanhin kay Ann at sa pamilya nito at nanawagan ng respeto para sa lahat ng kababaihan. Samantala, maraming celebrities ang nagpahayag ng suporta kay Ann at nanawagan ng paggalang sa kababaihan lalo na ngayong Women's Month. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yayamang pinag-usapan natin ang controversial na kongresista ay nagbigay ng reaksyon. Ang dating aktor na si Alvin Aragon sa kontrobersyal na pahayag ni Bong Suntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Kinundina ni Aragon ang sinabi ng kongresista kung saan inamin nitong nagkaroon nga siya ng malisyosong imahinasyon tungkol kay Ann nang makita niya ito sa isang hotel. Dahil dito, umani ng matinding batikos mula sa publiko ang kanyang pahayag. Sa isang video sa Facebook, pinaalalahanan ni Aragon si Suntay gamit ang mga aral mula kay Jesus Christ tungkol sa sin of lust na nagsasabing kahit pagnanasa pa lamang sa isip ay itinuturing ng kasalanan. Hinihikayat niya ang mga lalaki na protektahan ang kanilang asawa at ang mga babae na manamit ng disente ayon kay Alvin upang maiwasan ang tukso daw, habang binibigyan diin na ang pananampalataya ang makakatulong upang malabanan ang ganitong pagnanasa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantalang nagbahagi ang comedian host na si Tuesday Vargas na nakakuha ito ng hosting gig sa isang first birthday party sa isang fast food chain matapos siyang maghanap ng trabaho online. Kwento niya sa kanyang social media account, bukas siya sa pagtanggap ng iba't ibang proyekto at nagpasalamat sa mga kliyenteng nagtiwala sa kanya, habang pabiro pa niyang sinabi na handa rin siyang sumubok ng iba pang trabaho tulad ng pagiging mascot kung kinakailangan. Bagamat nakatanggap siya ng halo-halong reaksyon mula sa netizens, sinabi ni Tuesday na hindi siya nagpapa-apekto sa kritisismo at mas pinipiling tumuon sa mga oportunidad na makatutulong sa kanyang kumita. Ipinaliwanag niyang bilang isang ina at breadwinner, kailangan niyang magsikap para sa pamilya at ipinunto na walang nakakahiya sa marangal na hanap buhay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa uli nating chika for today, mabilisan na ito. Muling pinag-usapan online na actress na si Catherine Bernardo matapos kumalat sa social media ang video kung saan nakita siyang kasama ni Lucena City Mayor Mark Alcala. Sa clip, makikitang magkasama sila sa isang shopping mall malapit sa elevator habang nagpapakuha ng litrato ang alkalde sa isang fan, at sa isa pang bahagi ay naglalakad sila habang may hawak na ice cream. Dahil dito, naglabasan ng iba't ibang reaksyon at haka-haka tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Kasabay niyan, may ilang fans ng dating tambalang Kathniel ang tila tinatanggap na hindi na babalik ang Kathniel o Catherine at Daniel Padilla matapos sa mahigit isang dekadang relasyon. Lumalabas din sa mga ulat na masaya na umano ngayon si Daniel sa piling ng actress na si Kayla Estrada. Sa kabila ng pagkalat ng video, nananatiling tahimik ang itong sina Catherine at Mark at wala pang inilalabas na pahayag tungkol dito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming pong salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang kabuuan nating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, gina Milo Dunella at Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Jerome Toledo, na siya rin naghatid ng ating balitang showbiz. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampa. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.